Detalye sa pagkaso ni Vic Soto laban kay Daryl Yap dahil sa Pepsi Paloma movie. May ilang buwan at linggo na ngang pinag-uusapan ang tungkol sa pagpapalabas ng Pepsi Paloma movie na likha ng controversial director na si Daryl Yap. Marami kasi ang nagsasabing natapos na ang kaso noon pang 80s, pero muli itong binuhay ng direktor. Inalmahan ito ng publiko at inulan ito ng batikos. Mas lalong naging kontrobersyal at naging maingay ang paglabas ng teaser ng pelikula kung saan nabanggit ang pangalan ng TV host at komedyanteng si Vic Soto na siyang nasangkot sa issue noon. Wala kasing filter ang script at hindi gumamit ng alias para sa pangalan ng mga nasangkot. At buong tapang na sinabi ang kanyang pangalan ng umaarteng si Gina Alahar. Dahil dito, marami ang nag-iisip kung ano ang hakbang na gagawin ni Bossing Vic sa muling pag-ungkat ng istoryang naisara na ng korte noon. Ibinalita noong gabi ng January 8 na nakatakdang ihain ni Vic Soto at ng kanyang legal counsel ang reklamo sa Muntinlupa City Regional Trial Court sa January 9. Kaya naman kinabukasan ay inabangan ang pagdating ni Bossing sa Muntinlupa RTC. Nakita sa mga litratong inilabas si Bossing Vic Soto kasama ang misis na si Pauline Luna at ang kanilang legal team nang dumating sila sa Muntinlupa City Regional Trial Court. Nakuhaan din ito na pinipirmahan ng dokumento kaharap ng kanyang mga abogado. Sinampahan ng TV host ang direktor na si Daryl Yap ng reklamong cyber libel. Ayon kay Attorney Buko de la Cruz, 19 counts ng cyber libel ang inihain sa direktor. Binasa rin niya ang writ of habeas data na inisyu ng korte para sa nasabing pelikula. Ang writ of habeas data ay isinumite ng kampo ni Vic Soto upang hilingin na mapigilan ang pagpapakalat ng malisyosong teaser at pag-reshare gamit ang social media. Napagbigyan ito ng korte at kinakailangan ng direktor na mag-submit ng verified return of the writ sa loob ng 5 araw. Sa isang magkahiwalay na panayam naman kay Vic Soto, sinabi nitong wala siyang pinipersonal sa kanyang ginawang pagsasampa ng reklamo. Aniya, "A lot of people have been asking me what's my reaction. Ito na po yun. This is my reaction. Ako, wala naman akong pinipersonal. I'm just against irresponsible people, lalo na sa social media." Samantala, nabasa naman ang tila sagot ni Daryl sa pagsasampa ng reklamong cyber libel sa kanya ni Bossing. Kalayaan ng kahit sino ang magsampa ng reklamo. Walang may monopolya sa katarungan, lalo na sa katotohanan. Malaya ang sino man na magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo dahil sa huli, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan. Matatandaan na inakusahan ang TV host na sina Vic Soto at Joey De Leon kasama ang komedyanteng si Richie De Horsey ng pang-aabuso sa sexy star na si Pepsi Paloma. Sinabing ang pagpunta di umano nito sa isang hotel ang nagsimula ng pagkasira ng buhay ng papasikat pa lang na dalaga. Usap-usapan din ang hindi pag-usad ng kaso sa korte dahil ito di umano ay napigilan sa tulong ng kapatid ni Vic na si Tito Soto na noon ay may kamag-anak na nakaupo sa gobyerno. Dahil maimpluwensyang tao ang makakabangga ng pamilya ni Pepsi, hindi umusad ang kaso at sinabing desisyon ng sexy star ang nangyari sa kanya. Matapos ang ilang buwan, pinasinungalingan ng tatlo ang paratang sa kanila tungkol sa nangyari. Humingi rin sila ng public apology na ipinalabas on national TV, subalit walang record na mahanap kaugnay nito. Dekada 80 nang mapag-usapan ang pagkakasangkot ng tatlo sa isang sexy star. Isa si Pepsi sa mga ipinakikilala at pinasisikat na soft drink beauties noon ng talent manager na si Ray De La Cruz. Pero ilang dekada na ang lumipas ay malaking palaisipan pa rin at mananatiling misteryo ang kwento ng soft drink beauty. Kasamang ni-launch sina Coca Nicolas at Sarcy Emanuel. Sumikat din siya sa maraming pelikula noon tulad ng The Victim, Virgin People at Naked Island. Hindi naman inaasahan na matagpuan siyang walang buhay sa kanyang tinutuluyang apartment noong May 31, 1985. Base sa ilang mga kwento na lumabas noon, issue sa pera ang naging sanhi kung bakit nagawa ni Pepsi ang bagay na iyon. Dala na rin daw ng kahirapan kaya mas pinili nito na magpahinga na lamang habang buhay. Para naman kay Daryl Yap, wala itong nakikitang masama sa paggawa niya sa buhay ni Pepsi Paloma. Natawag nga siyang unbothered director dahil kahit makailan siyang controversial movies,
Okay lang lahat ng kritisismong kanyang nakukuha. Sasagot ito sa mga pamumuna pero itutuloy pa rin kung ano ang gusto niyang gawin. Tulad na lang ng pagsagot na ginawa niya at pagsabi kay Sarcy Emanuel nang huwag siyang palabasing sinungaling sa mga inilagay niyang elemento sa pelikula. Isa kasi si Sarcy sa mga nagsabi noon sa interview na gawa-gawa lang ng kanilang manager na si Ray De La Cruz ang pang-aabuso kay Pepsi para mas lalo silang pag-usapan dahil kaka-launch pa lang nila noon sa showbiz. Kailangan kasing maging maingay ang pangalan nila noong panahon para mas mapansin at magkaroon ng maraming proyekto. Nagsalita na rin ang isa pang kasamahan ni na Pepsi at Sarcy na si Coca Nicolas at sinabi nitong walang katotohanan ang nangyari kay Pepsi noon. Tanging ang manager lang nila ang may gustong gamitin ang pangalan ni na Vic at Joey para pasikatin sila sa industriya. Dahil baguhan sila, kailangan nilang madikit sa pangalan ng mga kilalang personalidad. At ang host ng Eat Bulaga ang naisipang gamitin ng yumaong si Ray De La Cruz noon. Kahit ang broadcast journalist na si Arnold Flavio na nagsabing mukhang hindi uubras sa MTRCB ang palabas ni Daryl Yap, ay kanyang sinagot noong nakaraang araw. Sinabi ng direktor na huwag pangunahan ng MTRCB dahil hindi naman siya nagtatrabaho sa nasabing ahensya. Sinabi rin ng direktor na huwag siyang lecturan tungkol sa morality at kung ano ang tama at mali dahil ang broadcaster mismo ay mayroong issue noong 90s naman. Ang veteran columnist naman na si Christy Fermin ay nagsabi sa kanyang programa na kinausap umano siya ni Daryl Yap tungkol sa pagsasapelikula ng buhay ni Pepsi Paloma. Hiningan siya umano ng opinyon tungkol sa gagawin nitong proyekto at nais malaman kung bakit ito tinanggihan ng Viva Films ni Boss Vic Del Rosario. Dito na inamin ni Christy na tatanggi talaga si Boss Vic sa alok niyang movie project dahil very tight ang relationship ng film producer sa TVJ. Dagdag pa nito, hindi papayag si Boss Vic na siya ang magiging dahilan para hindi maging maganda ang kanilang relasyon sa hinaharap. Para rin kasi sa direktor, nais ng mga kapwa niya taga Olongapo na malaman kung ano talaga ang tunay na nangyari kay Pepsi Paloma noon. Pero para naman kay Christy Fermin, maraming katanungan ang kanyang nasa isip na nais niyang magkaroon ng kasagutan. Diretsahan din niyang sinabi na hindi niya suportado ang pelikula nito ngayon. Kahit pa magkababayan kayo sa Olongapo, wala kang alam. Meron tayong tinatawag na respeto sa ating kapwa. Dapat nandoon pa rin yon, hindi nawawala. October 2024 pa nang unang lumabas ang tungkol sa proyektong gagawin ni Daryl Yap na may kinalaman sa dating sexy star. Hindi naman siya sigurado kung hihingi siya ng paumanhin kay Vic Soto sa pagkakasama ng kanyang pangalan sa nasabing controversial movie. Hindi rin daw ito politically inclined. Wala raw kinalaman ang pagtakbo ni Tito Sen, Vico at Gian Soto sa pagpapalabas niya ng nasabing pelikula sa election season. Hindi ako papadikta sa pelikulang pangarap gawin ng bawat batang gapo. Hindi politikal ang pelikulang tungkol sa kababayan ko. Wala akong paki sa mga drama nila. Hindi ako mapagmalaking tao. Hindi ako ma-pride. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong opinyon sa paksa natin ngayon. Anong masasabi nyo? Don't forget to comment below.